Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Isang napakagandang araw po sa inyo, Papa Dudut, at sa mga libo-libong nakikinig ngayon sa Papa Dudut Stories. Isa talaga ako sa mga tagahanga ninyo at ikakarangal ko na mabasa mo ang aking kwento. Pero bago ko simulan ang aking kwento ay pinangungunahan ko na ang mga tagapakinig ninyo na sana'y huwag nila akong husgahan. Dahil alam kong may mga maiirita kapag narinig ninyo ang kabuuan ng kwento ko. Siya nga pala, itago nyo na lamang po ako sa pangalang Nympha. Noong nag-aaral pa ako sa isang public high school sa Antipolo, ay nakilala ko ang aking best friend na si Kitty. Hindi niya totoong pangalan. Halos pareho kami ng interes at personalidad. Kaya madali naming naka-vibes ang isa't isa. Samantala nang sumapit kami sa 3 taon sa high school ay nagkaroon ng boyfriend si Kitty na nagngangalang Paulo. Isang maulan na hapon ay nagdesisyon si Kitty na ipakilala ako sa kanyang bagong boyfriend. Mabait si Paulo, maginoo, matalino at higit sa lahat ay gwapo. Pagmamalaki pa ni Kitty sa kanyang boyfriend habang hinihintay namin itong dumating sa coffee shop na pinagtatambayan namin. Ilang beses mo nang pinagmamalaki sa akin na gwapo yung boyfriend mo. Ang tanong gwapo ba talaga? Natatawa kong usisa sa kanya. Kilala mo ko, Nympha, pihikan ako pagdating sa mga boys. Paniniguro pa niya sa akin. Kung sa bagay, sa ilang taon nating mag-best friend alam ko na ang type mong lalaki. Matangkad, may matangos na ilong, moreno, makinis ang balat, sabi ko sa kanya. Oo, totoong pihikan si Kitty pagdating sa lalaki, since hindi rin naman kasi pahuhuli ang beauty niya. Aminin kong di hamak na mas maganda siya kesa sa akin. So mabalik tayo. Bakit naman niya naisipang sumama sa atin, ha? Tanong ko naman sa kanya. Pinilit ko siya. Gusto ko kasing ipakilala siya sa iyo, ang sabi pa ni Kitty. Sa totoo lang, nagulat talaga ako nung araw na sinabi mo na pumasok ka na sa isang serious relationship. Pero ang tagal din ang inabot mo, no? Na napagdesisyon ng ipakilala sa akin yung boyfriend mo, ha? Wika ko pa. Masyadong busy kasi si Paulo sa pag-aaral niya. Alam mo na, graduating student kasi. Marami siyang requirements na kailangang ipasa. Kwento niya sa akin. Samantala ay napatingin naman ako sa aking suot na relo. Kitty, anong oras ba darating yung boyfriend mo, ha? Kanina pa tayong naririto sa fast food. Nakakahiya naman kasi Sunday lang ang in-order natin. Buti na lang at kakaunti lang ang kumakain dito, ano Kitty? Ano, na-text mo na ba? Anong oras ba kasi ang usapan niyo? Medyo naiinip kong sabi sa kanya. Nakita ko rin ang pagkainip sa itsura ng aking kaibigan. Usapan natin 3:00 magkikita rito sa fast food. Tinext ko na siya kanina pa. Ang sabi ni Paulo paparating na siya. Inform pa niya sa akin. 7:00 na late na siya. Naku, turn off talaga ako sa mga lalaking palaging late sa usapan. Hay nako. Hirit ko naman sa kanya. Ikaw naman, Nympha. Baka na traffic lang yun. Alam mo na, rush hour ngayon.
Ngunit naputol ang kanyang sasabihin nang makita na niyang dumarating ang kanyang boyfriend. Oh, speaking, naririto na si Paulo. Pagkatapos noon ay tinawag ni Kitty ang boyfriend at agad namang lumapit ang lalaki sa amin at binigyan ng beso ang kanyang girlfriend. Sorry kung nalate ako. Naipit kasi ako sa traffic eh. Sorry talaga be. Paghingi ng paumanhin ni Paulo sa amin. Wala yun be, at least dumating ka. Ay siya nga pala. Pinapakilala ko na sa iyo ang best friend ko si Nympha. Nympha si Paulo, boyfriend ko, ang sabi pa ni Kitty. Nagkatingin na naman kami ni Paulo at aaminin kong natulala ko sa kanyang itsura. Tama nga ang sinabi ni Kitty na gwapo ang kanyang boyfriend. Hi Nympha, nice to meet you. Nakangiting wika ni Paulo sa akin. Nice to meet you din. Medyo nahihiya kong bate sa kanya. Pagkatapos ay nagkamayan kaming dalawa. Pero dahil sa na-starstruck ako kay Paulo ay nawala na sa isipan ko na bitawan ang kanyang kamay. O mukhang nalagyan na yata ng glue yung mga kamay niyo ha. Natatawang puna ni Kitty sa amin. Agad naman ako natauhan sa sinabi ng kaibigan ko at agad naman akong nagsorry kay Paulo. No, it's okay. Sabi na lang sa akin ng lalaki. Ano, na-starstruck ka no? Sabi ko sa iyo pagmamalaki pa ni Kitty. Oo na, ikaw nang may taste. Natatawa ko namang response sa kanya. Papadudot, hindi ko makakalimutan ang unang pagkikita namin ni Paulo, boyfriend ni Kitty at nasa 4th year high school na noong mga panahong yon. Hindi ko talaga makakalimutan noong hinawakan niya ang kamay ko. Aminin ko na nakaramdam ako ng kilig at para akong nakalutang noon sa ulap. Kaya simula noon ay hindi ko na noon matanggal sa isipan ko si Paulo. At hindi pa natapos doon ang lahat, papadudot. Dahil simula noon ay madalas na kaming pagtagpuin ng pagkakataon katulad na lamang isang araw. Nympha, nakita mo si Kitty? Tanong sa akin ni Paulo habang naglalakad ako sa school hallway papunta sa cafeteria. Hindi baka nasa library. Ang alam ko kasi may report siya sa Biyernes. Baka naghahanda na yun ang ire-report niya. Sagot ko sa kanya. Saan ka ngayon? Sa kantin. Doon muna ako magpapalipas ng oras habang hinihintay ko ang next class ko. Sagot ko naman sa katanungan niya. Sa kantin din ang punta ko sabay na tayo. Wika pa niya sa akin. Hinayaan ko na lamang siyang sumabay sa akin since wala namang masama kung magkasabay kami. Siya nga pala, busy ka ba ngayon? Usisa ko sa kanya. Hindi naman, bakit mo naman naitanong? Sagot niya sa akin. Curious lang ako. Hindi kasi kita nakikitang kasama mo si Kitty. Obserbasyon ko. Nagkabaligtad kasi kami. Siya naman ngayon ang busy dahil sa mga projects. Ako kasi ginawa ko na kaagad yung mga requirements ko. Kaya madali akong nagpasa. Paliwanag naman niya sa akin. Kumusta ka naman? Kayo ni Kitty? Nakita kong lumungkot ng kaunti ang expression na mukha ng boyfriend ni Kitty. Eto, ayos naman. Masaya pa rin ang buhay kahit na maraming demand sa pag-aaral. Yung tungkol naman sa amin ni Kitty ayos na ayos kami. Kahit na busy sa pag-aaral hindi pa rin naman siya nakakalimot sa akin. Sweet at malambing kasi si Kitty. Mapagmahal, maasikaso tapos hindi siya nakakalimot sa mga mahalagang araw sa buhay namin. Ang swerte ko nga sa best friend mo Para sa akin siya na ang best girlfriend. Wika pa niya sa akin. Mukhang mahal na mahal mo ang girlfriend mo. Maswerte rin sa iyo si Kitty kasi mukhang mabait at faithful kang boyfriend. Talagang mahal na mahal ko si Kitty kasi dahil sa kanya, kaya nagkaroon ulit ng kulay ang buhay ko. Siya ang inspirasyon ko kaya nagsusumikap talaga ako sa pag-aaral. Dahil sa kanya kaya ako nagbago.
Kaya nga pinagmamalaki ko na si Kitty sa lahat na girlfriend ko eh. Ang sabi ni Paolo, pero napansin ko hindi siya tulad ng dati na masayang masaya kapag napag-uusapan ang kanyang girlfriend. Siguro dahil sa nalulungkot siya kasi bihira na lamang silang magkasama ng kaibigan ko. Ikaw, Nympha, may boyfriend ka na ba? Biglang tanong niya sa akin. Siyempre nagulat ako pero sinagot ko pa rin ang tanong niya. Wala akong boyfriend sa ngayon, although marami ang nanliligaw sa akin. Pihikan ka rin ba sa lalaki tulad ni Kitty? Tanong pa niya sa akin. Na para ba siyang talk show host na gusto niyang malaman ang tungkol sa akin. Hindi naman masyado, basta ang importante naman sa akin yung ugali ng isang lalaki. Napatango naman si Paolo sa naging sagot ko sa tanong niya. Hindi ka ba tumitingin sa panlabas na anyo? Magpapaka-ipokrita pa ba ako? Siyempre, tinitingnan ko rin yung panlabas na anyo. Kasama yan sa law of attraction. Hindi mo naman kasi agad na makikita ang panloob na kagandahan eh. Makatotohanang sagot ko sa kanya. Kailan mo balak na magka-boyfriend? Sa puntong yon, Papa Dudut, ay natawa na ako. Hindi ka rin interesado sa akin oh. Siyempre, curious ako sa best friend ng girlfriend ko eh. Response naman niya sa akin. Nagpatuloy naman ako sa pagsasalita. Hindi naman ako nagmamadali sa pakikipagrelasyon. Darating din ako dyan kapag nahanap ko na si Mr. Right. Pero habang wala pa concentrate muna ako sa pag-aaral ko, hindi ba? Agad namang sumang-ayon si Paolo sa sinabi ko. Kung sabagay, tama yan. Paolo, pwede ba tayong maging magkaibigan? Ako naman ang nagtanong sa kanya. Napangiti naman siya sa akin. Teka, hindi pa ba tayo magkaibigan nito? I mean, ilang buwan na tayong nagkakausap, of course. Pwede naman tayong maging magkaibigan. Ang best friend ng girlfriend ko best friend ko na rin. Sabi pa niya sa akin. Papa Dudut, simula noon ay naging magkaibigan na kami ni Paolo. Madali ko naman siyang naging ka-close kasi mabait siya. Friendly, matulungin at higit sa lahat ay maalalahanin at gentleman. Kaya tuloy ay lalong nahulog ang loob ko sa kanya. Sa kabilang banda, Papa Dudut, kapag nagkukwentuhan kaming dalawa ni Paolo ay madalas si Kitty ang pinag-uusapan namin. Palagi niyang bukang bibig ang girlfriend niya at sa tingin ko ay mahal na mahal niya talaga ang best friend ko. Pero aaminin ko, Papa Dudut, na medyo naaasar ako kay Paolo dahil doon. Ewan ko ba, pero gusto kong sabihin noon sa kanya na huwag nang pag-usapan pa si Kitty. At sa halip ay tungkol na lang sa amin ni Paolo ang gawing topic. Lumipas pa ang ilang buwan at masasabi kong nag-blossom ang friendship namin ni Paolo. Hindi lang kami basta ordinary friends, kundi mas malalim pa doon. Ang totoo nga niyan ay na-dethroned ni Paolo si Kitty sa titulong best friend. At dahil sa closeness naming dalawa ay hindi namin namamalayan na nagiging sentro na pala kami ng chismis ng mga kaklase at mga ka-schoolmates namin ni Paolo. O Nympha, bakit hindi mo kasama si Kitty? Tanong sa akin ng kaklase at kaibigan kong si Ryan. Busy masyado si Kitty, ayaw ko muna makigulo sa buhay niya. Sagot ko na lamang sa kanya. Mukhang malalim yung iniisip mo ha? Pansin niya. Siguro iniisip ko kung paano tapusin yung project ko sa management. Mataray na sagot ko naman sa kanya. Narinig mo na ba yung mga chismis tungkol sa'yo? Seryosong tanong ni Ryan na siya ko namang kinagulat noon. Ha? Tungkol sa akin? Teka, anong klaseng chismis yan? Naguguluhang tanong ko sa kanya. Huwag kang mag-alala. Hindi naman nakakasira ng pagkatao mo yung narinig ko. Kumbagay parang asaran lang yun. Reply niya sa akin. Seryoso na ako napatingin sa kaklase ko. Ano ba yung narinig mo ha?
Agad naman nagtapat sa akin si Ryan. Napapansin kasi ng ibang mga kaklase natin na parang sweet daw kayo ni Paolo. Na parang may gusto ka raw sa boyfriend ng best friend mo. Naalarma naman ako sa aking narinig. Ano? Sino nagpapakalat niyan? Hindi ko alam, basta narinig ko lang. Yun lamang ang sagot niya sa akin. Baka isipin ni Kitty na totoo yung chismis at magalit pa siya sa akin ha. Nag-aalalang wika ko. Pero kasi Nympha, marami na kasi ang nakakahalata no. Talagang friends lang ba kayo ni Paolo? Usisa pa ni Ryan sa akin. Friends lang talaga kami ni Paolo. Sana wag lang yan ng mali siya ang pagkakaibigan naming dalawa. Nakakahiya tuloy kina Kitty at Paolo yung mga chismis na kumakalat. Nag-aalalang sagot ko sa kanya. Papadudot, sobra akong naalarma at aaminin kong kinabahan ako noon. Kaya ba siguro hindi na masyado nagpaparamdam si Kitty sa akin? Ay baka naapektuhan na siya sa mga kumakalat na chismis sa amin ni Paolo. Nakaramdam ako ng matinding pag-uusig ng konsensya pagkatapos noon. Samantala pagdating ng uwian ay nakasalubong ko naman si Paolo sa hallway. Kaya nagkaroon kami ng pagkakataon para makapag-usap. Paolo, sorry ha. Ang sabi ko noon sa kanya. Bakit ka naman humihingi sa akin ng sorry? Wala ka namang kasalanan dun. Tanong niya sa akin. Kasi alam mo na. Baka maka-apekto yun sa relasyon ninyong dalawa ni Kitty. Katwiran ko naman sa kanya. Wala kang kasalanan dun, Nympha. Besides, malinis naman ang konsensya natin. Magkaibigan lang tayong dalawa. Ang chismis, mananatiling chismis lang. Mananaig pa rin ang katotohanan. Paniniguro niya sa akin. Ngunit hindi pa rin ako mapalagay ng mga sandaling yon dahil sa chismis laban sa amin. Pero kahit na, hindi pa rin magandang pakinggan yung chismis. Makakasira din yon sa ating tatlo, lalo na sa akin. Baka sabihin ng iba mga agaw ako o di kaya malandi. Pero mas nag-aalala ako sa inyo ni Kitty. Alam na rin ni Kitty ang tungkol doon, nagkausap na kaming dalawa. Tinawanan lang yon ang kaibigan mo, ang sabi ni Paolo sa akin. Kung mag-iwasan muna tayo para mamatay yung chismis na yan, suhestyon ko sa kanya. Ngunit mabilis na tumutol si Paolo. Ano ka ba naman, Nympha? Huwag na lang nating pansinin yun. Nympha, huwag nating hayaang masira ang pagkakaibigan natin. Nang dahil lang sa chismis na yon. Nympha, please. Papadudot, nagpatuloy ang mga chismis. Pero hindi na tinag ang friendship namin ni Paolo. At sa pagkakataong yon ay masasabi kong mas tumibay pa ang pagkakaibigan namin kesa noong dati. Pero sa kabila noon ay naging magulo na ang relasyon ni Paolo at Kitty. At aminin kong nakokonsensya ako dahil ako ang punot dulo ng lahat. Kaya't may pagkakataon tuloy na iniiwasan ko na noon si Paolo dahil ayaw kong mapaibig niya ako ng lubos. Nawa kasi ako kay Kitty at ayaw kong lumabas na mga agaw kapag nagkataon. Bukod doon ay best friend ko pa rin naman si Kitty. Yun nga lang, papadudot, ay kasabay ng chismis ay nagkalamat na rin ang friendship namin ni Kitty. At kahit na ilang beses kong ipaliwanag sa kanya na magkaibigan lamang kami ni Paolo, ay ayaw niya akong paniwalaan. Kaya isa sa mga hakbang na ginawa ko noon ay ang muling paglapitin sina Paolo at Kitty. Oo, papadudot, ginawa ko yon para mamatay na ang mga chismis sa aming dalawa ni Paolo. Pero sa totoo lang, sobra talaga akong nasaktan sa ginawa ko. Pero ganoon talaga. Oo, maaaring lihim kong minahal si Paolo. At bagamat sinabi ng puso ko na siya ang dapat na lalaki at nararapat kong mahalin, pero hindi ko pa rin yon pinakinggan dahil alam kong pag-aari na si Paolo ng iba.
Papa Dudut. Pansamantalang namatay ang chismis tungkol sa amin ni Paolo dahil naging close ulit sila ng girlfriend niyang si Kitty. Pero habang nakikita ko sina Paolo at Kitty na magkasama ay sobra talagang nadudurog ang puso ko. Yun nga lang ay sinikap ko talagang itago ang nararamdaman ko dahil ayaw kong mahalata ako nina Paolo at Kitty. Pero Papa Dudut, hindi ko rin napigilan ang sarili ko at muling naglalapit ako kay Paolo. Doon ay muling nanumbalik ang mga chismis at ang pagkagulo ng relasyon nila ng best friend ko. Hanggang sa isang araw habang naglalakad ako papasok ng campus, ay nakasalubong ko si Kitty at laking gulat ko nang bigla na lamang niya akong sinampal sa mukha ko. Kitty, bakit mo naman ako sinampal? Napasigaw kong tanong kay Kitty dahil aaminin kong nasaktan talaga ang pisngi ko. Huwag ka nang magtanga-tangahan. Alam mo ang dahilan kung bakit kita sinampal. Ahas, pag-akusa niya sa akin. Labis naman akong naguluhan noon sa sinabi niya sa akin. Ahas, bakit? Anong ginawa ko sa'yo? Siguro naman masaya ka na naghiwalay na kami ni Paolo. Galit na wika ng kaibigan ko sa akin. Anong sabi mo? Hiwalay na kayo ni Paolo? Gulat na sabi ko sa kanya. You heard it right, Nympha. Break na kami ni Paolo. At dahil yun sa'yo, paninisi pa niya sa akin. Teka, wala akong ginagawang masama. Wala akong kinalaman dyan sa hiwalayan ninyo. Gate ko sa kanya. Hindi ako hiniwalayan ni Paolo kung hindi mo siya inakit. Nympha, kaya siya nakipaghiwalay sa akin kasi may gusto siya sa'yo. Ikaw na raw ang mahal niya at hindi ako. Yon ang naging revelasyon niya na siya ko namang kinagulat. Pero Kitty, gusto ko pa sanang magpaliwanag sa aking side. Pero pinutol na yon ng aking kaibigan. Ano Nympha? Ngayong alam mo nang hiwalay na kami ni Paolo, malaya mo na siyang malalandi. Huwag mo ko sabihin ng ganyan. Kahit kailan ay hindi ko nilandi si Paolo at kung hiniwalayan ka niya, hindi ko kasalanan yun. Ngayon tingnan mo nga yung sarili mo sa salamin nang sa ganun ay malaman mo kung bakit ka hiniwalayan ng boyfriend mo. Balik ko sa kanya. Anyong sasampalin na niya ulit ako nang bigla kong sinalag ang kanyang braso. Bitawan mo ako, palag ni Kitty sa akin. Pinayagan kitang sampalin ako ng isang beses pero huwag kang abusada. Sa pagkakataong ito ay hindi na ako papayag pang maglanding niyang mga kinakalyo mong kamay sa makinis kong mukha. Mataray kong sabi sa kanya. Hayop kang babae ka? Naibulalas ni Kitty sa sobrang galit niya sa akin. Gusto mo ng away Pwes, kalimutan mo nang mag-best friend tayo. Pagkatapos noon ay nagsampalan at nagsabunutan na kami. Buti na lamang at dumating sina Ryan at Paolo at agad din nila kaming napigilan. Kitty, Nympha, tigilan nyo na ang pag-aaway ninyong dalawa. Parang hindi kayo magkaibigan Saway sa amin ni Paolo. Talagang hindi na kami magkaibigan. Ng troublemaker na yan. Galit na wika niya. Alam nyo, nakakahiya kayo. Tingnan nyo, pinagtitingin na kayo ng ibang mga estudyante. Baka gusto nyo pa yatang madala sa disciplinary committee. Paalala naman sa amin ni Ryan. Ngunit wala na sa aming dalawa ni Kitty ang nagpapigil ng mga oras na yon. Wala akong pakialam kahit na bigyan pa nila ako ng sandamakmak na suspension. Ang mahalaga masabi ko sa buong eskwelahan na ito kung anong klaseng tao yang Nympha na yan. Galit na wika pa ni Kitty habang dinuduro ako. Kitty, please stop it. Itiko mo na yung bibig mo. Ginagawa mo lang kahiya-hiya ang sarili mo. Saway ni Paolo sa kanyang ex-girlfriend. So lumabas din ang katotohanan na mas kinakampihan mo si Nympha kesa sa akin. How dare you to do this to me, Paolo? Ang sama mo. Ang kapal ng mukha ninyong dalawa ni Nympha. Sige, magsama kayong dalawa Bagay nga kayong magsama, isang ahas at isang hudas. Yon ang huling sinabi ni Kitty sa amin
bago tuluyang nawasak ang ilang taong pagkakaibigan naming dalawa. Papa Dudut, hiyang-hiya ako noon sa nangyari. Kaya nagdesisyon ulit akong lumayo muna kay Paulo. At dahil sa tumitindi na noon ang mga mapanirang chismis, ay nagpasya na rin akong umuwi na muna sa probinsya ko at nag-transfer sa ibang eskwelahan. Doon ay nawala na ang komunikasyon namin ni Paulo at kailanman ay hindi na ako nagparamdam pa noon sa kanya. Yun nga lang, Papa Dudut, hindi ko magawang kalimutan noon si Paulo at sobra talaga akong nasaktan sa ginawa ko. Pero kailangan kong lumayo na sa kanya dahil malaking damage na ang nagawa ko. Lumipas ang 2 taon ay unti-unti ring nawala ang pagkamiss ko kay Paulo. Bagamat nananatili pa rin siya noon sa puso ko. Hanggang sa isang araw, nang bisitahin ko ang Facebook account ko ay nagulat ako nang mag-friend request si Paulo sa akin. Siyempre inaccept ko siya. At muli kaming nagka-chat hanggang sa naibigay ko ang cellphone number ko. Doon ko nalaman na wala na talaga sila ni Kitty at malayang-malaya na si Paulo na magmahal ulit. At lumipas pa ang ilang linggong pakikipag-chat ay isang pangyayari ang naganap na hindi ko rin kinagulat. Nagpahayag si Paulo ng intensyong manligaw sa akin. At yun nga, Papa Dudut, simula noon ay nanligaw na sa akin si Paulo sa text man o sa chat. At nang muling bumalik ako sa Antipolo ay nanligaw na si Paulo sa akin sa bahay namin. Doon ay nakita ko kung gaano siya kasincere sa akin na totoong mahal niya ako. Pero Papa Dudut, pinalipas ko muna ang ilang buwan ang panliligaw ni Paulo bago ko gumawa ng isang desisyon. Isang tanghali ay dumalaw sa akin si Paulo. Galing siya noon ng kanilang probinsya kaya aaminin kong sobra ko siyang na-miss. Siguro naman para sa akin yung dala-dala mong bouquet of roses, no? At teka, bayong ba yan? Uso pa ba ang bayong sa ngayon? Agad naman siyang sumagot sa sinabi ko. Ano ka ba? Sa probinsya uso pa rin ang bayong. O bago ko makalimutan, heto tanggapin mo itong bulaklak at isang bayong na naglalaman ng matatamis kong pagmamahal. Sincero niyang sabi sa akin. Natawa naman ako sa kanyang sinabi pero nagpasalamat na rin ako kinalaunan. Ano pala ang gusto mong pagkain? Ipaghahanda kita. Alok ko pa sa kanya. Naku, wag ka nang mag-abala pa. Pumunta naman ako dito para manligaw, hindi para kumain. Nakangiti niyang sagot noon sa akin. Teka nga pala, nagtataka lang ako, Paulo. Ano bang nakain mo at sumobra yata ang kumpiyansa mo? Wala lang. Positive lang talaga ako ngayon. At saka alam mo na, masaya ako kasi bumalik ka na. Nasasabik niyang sagot noon sa akin. Nympha, may sasabihin nga pala ako sa'yo. O bakit, Paulo? Alam mo ba? Bago ko pa maging girlfriend si Kitty, nakita na kita. Kilala na kita. Pag-amin niya sa akin. Talaga? Nagulat kong sabi sa kanya. Sa loob kasi ng mahigit 2 taon simula nang nagkakilala kami ay wala naman siyang sinabing ganon sa akin. Alam mo ba, noon pa lang, malaki ng paghanga ko sa'yo. Ewan ko ba pero parang na love at first sight ako sa'yo noon. Pagpapatuloy pa niya. Kung ganon pala bakit hindi mo ako niligawan? Bakit si Kitty ang niligawan mo? Tanong ko sa kanya. Ewan ko ba kung ano nangyari sa akin at nawalan ako ng lakas ng loob na ligawan ka. Lumapit ako noon kay Kitty para makilala kita ng lubusan. Kinaibigan ko siya para magkaroon ako ng pagkakataon na malaman ang tungkol sa'yo. Kaso nga na-develop din ako kay Kitty noon at kaya ngayon ang ending naging kami nga. Paliwanag niya sa akin. Minahal mo naman si Kitty, di ba? Curious kong tanong sa kanya. Minahal ko siya, Nympha, kaso nung magkalapit tayong dalawa, biglang bumalik yung nararamdaman ko sa'yo. Pero tinago ko ang lahat ng yon dahil ayaw kong saktan si Kitty. Pero Nympha, ng mga panahong yon ikaw na talaga ang mahal ko. Pagtatapat pa niya sa akin.
Minahal kita noon pero sikreto. Paulo, sa palagay mo ba sasagutin na kita dahil diyan sa mga nalaman ko? Seryosong tanong ko noon sa kanya. Nympha, please. Matagal ko na kasing pinapangarap na mahalin mo ko. Sana pagbigyan mo kong patunayan sa iyo kung gaano kita kamahal. Please, Nympha. Siguro ako na ang magiging pinakamasayang lalaki sa mundo kapag sinagot mo na ako. Pagmamakaawa pa niya sa akin. Ano, Nympha? Tanong niya sa akin habang naghihintay siya ng aking kasagutan. Talaga? Ikaw nang magiging pinakamasayang lalaki sa mundo kapag sinagot kita? Panunubo ko pa sa kanya. Oo naman, Nympha. Sige na, please. Pangungumbinsi niya sa akin. Natawa na lamang ako noon sa kanyang reaksyon. Ano ba yan? Para ka namang namamalimos ng pag-ibig sa akin. Ang OA mo ha? Kaloka ka. Sige na nga, sinasagot na kita, Paulo. Ikaw na ngayon ang pinakamasayang lalaki sa buong mundo. Masayang sabi ko noon sa kanya. Papa Dudut, simula noon ay naging masaya na kami ni Paulo bilang mag-boyfriend, girlfriend. Bagamat muli akong bumalik noon sa probinsya at naging long distance ang aming relasyon ng 2 buwan. Pero hindi kami nagpatinag at patuloy kaming nagmahalan. Pagkatapos ng 2 buwan ay muli akong bumalik sa Antipolo at Maynila at doon ay muli kaming nagkasama ni Paulo. Sa ngayon ay 3 taon na kami ni Paulo at patuloy pa rin ang magandang takbo ng aming relasyon. At siya ang inspirasyon ko kaya patuloy ako sa pagsusumikap sa buhay ko. Naniniwala rin kami ni Paulo na kami ang tinadhana para sa isa't isa. At sa tamang panahon ay umaasa kami na maikakasal din po kami at makapagpapatayo ng isang masayang pamilya. Papa Dudut, hanggang dito na lamang po ang sulat ko at sana po ay marinig po itong story ko bago kami umuwi ni Paulo sa probinsya ko naman sa Bohol. Maraming salamat po muli at sana ay magtagal pa ang inyong magandang programa. Dahil marami po kayong napapasaya. Lubos na nagpapasalamat, Nympha. Nympha, wala kang kasalanan kay Kitty dahil hindi naman ikaw ang nanira ng relasyon. Naghiwalay sila ni Paulo dahil ang lalaki mismo ang may gusto makipaghiwalay dahil sa'yo pala siya may gusto. Hindi mo naman kayang kontrolin ang damdamin ng isang tao bukod sa 2 years pa ang lumipas bago naging kayo. So technically ayos lang yon, Nympha. Samantala masaya kaming marinig na 3 years na kayong magkarelasyon ni Paulo and going strong pa rin kayong dalawa. Binabati namin kayo mula dito sa Papa Dudut Stories. At sana'y magpatuloy pa ang pagdating ng blessings sa inyong dalawa. We are looking forward sa kasal ninyong dalawa. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa
Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Makipagkulitan. So ayun po guys, nagkakagulo na po tayo ngayon dito. Nakikita po natin si Gian. Hi everyone! So ayun na po, may mga bisita po kami. Andito po ngayon. Makipagtawanan. At minsan, makipag-iyakan. Lagyan na ng gamot. Kanina umiyak si Gian, sabi niya, Ama! Tanggapin mo ang kapalaran ng iyong ama. Sa Papa Dudut Family YouTube channel. Subscribe na!